part na talagang hindi ako makatulog pag iniisip ko. Milyones na interview kay Ngiwem na halatang drama-rama sa hapon. Yawon. So, magandang tanghali mga kabisdak. Pa-like mo muna, pa-share at pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po kayong updated sa ating mga video. Pag-usapan po natin itong milyones na interview ni Vicky Morales dito kay Bongbong Marcos. Na ayon sa kanya, hindi na daw siya makatulog. At mukhang suko na. Suko na ho talaga siya dito. At mukhang gusto nang mag-resign. Alam niyo po, hindi maganda sa isang leader na nagpa-interview ka, no? Tapos, pag-interview sa'yo, yung kahinaan mo, napanood ng maraming Pilipino, hindi ka matibay, hindi ka matatag, na tama yung sinasabi ni former President Duterte, ikaw ay weak. Kamalas-malas ng Pilipinas. So, tingnan mo noong nasa Cambodia siya ngayon malapit na pala birthday, mga bubunis ng Tanganista. Malapit na pala birthday niyang amo niyong si Ngiwem. Binigyan siya ng cake at kinantahan. Tingnan mo naman ang ginawa niya. Mamaya, pag-usapan natin yung ginawa niya sa... Ako ba doy? Isus ko Ginoo. Matindi ho itong naramdaman ni BBM. Suko na siya dito sa akin nakikita ko. Itong interview ni Vicky Morales, mga podcast ni BBM, alam naman natin na bayad talaga yan. Ang na lang natin dito, pagtatalunan kung magkano ba. Magkano ba ang milyones na interview ni Vicky Morales kay Bongbong Marcos? Isipin nyo po, gumagastos tayo. Ang taong bayan gumagastos para lamang magpa-interview itong si Ngiwem sa mga reporter. At yung interview ay personal interest lamang. Para lang sa kanilang pansariling interest, para makakuha ng maraming simpatiya sa maraming Pilipino. Ang tawag dyan, budol nga, scam. Sa English, scam. Scammer. Ayan. Pero hindi po nakakabuti yan sa kanya. Yung mga podcast na yan. Yan ay lalong nakakasama ho sa kanya. Kasi sa podcast, nakitaan natin ang kahinaan itong si BBM. Kung gaano siya kahina na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Saan ka nakakita? Pangulo, proud pa, na lumuluha. Sabagay, ito drama nga. Alam mo naman pag drama, may kasamang iyak, para kaawaan sa kanyang kapalpakan at para hindi masisisi sa korupsyon na nangyayari sa kanyang administrasyon. Pero hindi ho po pwede na hayaan ng taong bayan itong kapalpakan niya. Hindi ho po pwede excuse siya dito. Siya po dapat yung sisihin ng taong bayan. Wala na pong iba. Wala na pong iba na dapat managot sa lahat po ng kapalpakan, mismanagement na ginawa sa gobyernong ito, na ang kakibat at ang nakataya, pera ng bayan. Hindi nila pera yan. Pera po yan ng sambayan ng Pilipino na kinurakot nila at hindi nila inayos sa paggasta. Tingnan mo ngayon, nasa Cambodia, pera na naman. Maglimas na naman sa kaba ng bayan. Anong meron dun sa Cambodia? Para mag-video okay lang? Mag-video okay kayo, dito na lang kayo sa Quiapo. Daming video 5 dyan sa Quiapo. Ganon po walang hiya itong gobyernong Marcos. Napaka-insensitive. Mantakin mo, binabaha na nga ho ang Pilipinas, araw-araw binabaha, Metro Manila, NCR, pero sila, hayun,
bumabaha rin yung pera sa kanila at ginagasta nila ng walang pakundangan at walang pasintabi sa sambayan ng Pilipino, mga taxpayer. Meron din umaattend eh. Mga OFW, may mga sapak din yata yung mga umattend. Bago po tayo mapunta sa Cambodia, Pilipinas po muna tayo ha. Pakinggan lang ho natin, himay-himay natin yung kanyang laman ng podcast. Kasi maraming nabudol eh. Kasi drama-drama, kawawa si Ngiwem. Lalo na yung isang senador na sip-sip, gusto yata maging Senate President. O ito, pakinggan natin, himay lang natin. Kumentuhan natin yung kanyang mga drama na alam natin, milyones po ang halaga nito. Diba? Vicky Morales, magkano? Hindi na, lus-lus, padrama-drama pa kayo dyan. Pakinggan natin, guys. Thank you so much for having us today, Mr. President. Thank you so much. Okay, we'll get to the flood control projects first. Okay. Okay. Meron kayong binubuong independent body, no, para imbestigahan yung mga anomalous flood control project. Can you tell us sino yung mga kasama dito sa independent body na ito? Well, what I can tell you is that unang-una, nagbubuo nga tayo ng tinatawag naming Independent Commission. Wala pang formal name, pero yun ang binubuo namin. Independent Commission para imbestigahan ito nga mga lumalabas na anomalya sa mga flood control project. Yung mga personalities, ayoko namang maunahan ang actual na announcement dahil hindi pa solid talaga, pero malapit na. Pero paano sila maiba po sa mga existing agency? Alam mo tong interview na to, talagang binibuild up lang si BBM. Hindi pinag-uusapan yung katotohanan. No? Anong binubuo? Wala pa kayong binubuo? Wala kayong binubuong independent body. Kasi kung may binubuo kayo, meron na po kayong pinangalanan. Nagdrama lang kayo dyan, niloloko lang ninyo ang taong bayan. Hindi ho po pwede yan. Nagpa-interview ako, for what? For the sake na sasabihin mo, galit ka sa korupsyon, hindi ka nga galit eh. Wala kaming nakikitang galit sa'yo, bubuim. No? Independent Body Commission, may binubuo, ilang linggo na. Ilang beses na nagkaroon ng investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Ngayon nga, kasalukuyan, merong investigasyon. Pangatlo na. Pumunta ka na sa mga multo mong proyekto. Wala kang binubuo. Ni isa nga, wala kang pinangalanan eh. Alam niyo po, itong si BBM, hindi ho talaga seryoso pagdating sa korupsyon. Nagdrama lang ho ito. Naghanap lang po ng kakampi para hindi mabaling ang sisi sa kanya. Kumbaga itong interview ni Vicky Morales, pangtatakip ito sa kung sino ang tunay na may kasalanan at kung sino yung sisihin. Si Bubuim sisihin, oy Vicky, lus-lus nyo. Tuloy oh. Be like COA, Ombudsman. They're completely separate from government. But how powerful will they be? We will give them all the powers that are necessary for them to come to a conclusion, to come to some findings, para meron naman, alam natin kung ano yung nangyari. At isa pang bagay dito na napakahalaga para sa akin, dahil ang lalim na ng problema. Ang nais ko talagang malaman, paano ba tayo umabot sa ganito? Paano nga ba? Hindi nga Bakit maging ganitong capacity ng corruption? Ako'y governor, hindi ganito. At bukod pa sa laki ng halaga ng Tang-inumin. Para bang naninisi ka, no? Sa mga nagdaang administrasyon. Ngayon, nagtatanong ka kung bakit dumating sa ganito ang korupsyon sa ating bansa. Los mo, sisihin mo sarili mong IBM, gumising ka. Presidente ka. 3 taon, mag-4 ka na taon, wala kang ginawa, kundi manisi at manisi. Para bang gusto niyang iparating yan, bakit daw dumating sa punto yung ganitong klaseng korupsyon at malawak pa, no? Na nung gobernador siya, wala naman daw yan. Lo mo, tinigil na yan ni Tatay Digong yung korupsyon eh. May Presidential Anti-Crime Corruption eh. Ngayon magtatanong ka kung bakit dumating sa punto itong napakalawak na korupsyon. Buang, no? Parang hindi pangulo, wala na talaga to. Lumuwag yung tornilyo nito.
Unang-una, nung nanunumpa ka, tinanggal mo yung Presidential Anti-Corruption Commission eh. Oh, weak ka. Hindi ka marunong magalit sa mga kurakot. Durugista nga, hindi ka nagagalit eh. Sabagay, mahilig sa pulburo, no? Pagalitan niya sarili niya. Sa totoo lang, itong presidenteng ito, walang kwenta. Mantakin mo, tatanungin mo, no, sa isang reporter, hindi ko alam bakit dumating sa punto na ganito na kalawak ang korupsyon. Lus-lus mo. Tanungin mo yung tatay mo, yung namatay, daming korupsyon doon. Doon nakaugat yung korupsyon. Nagpasalamat nga tayo na dumating yung Duterte. Talagang nasupil yung korupsyon. So ngayon, dumating yung Marcos, lalong lumala, nagtaka ka pa. Gusto pa yata niyang manisi. Kumbaga, ang korupsyon daw, nakaugat na. Oo, ano talaga sa tatay mo. Alam natin yan. Yung tatay mo, nag-umpisa ng korupsyon. Actually, panahon pa nga ni Andres Bonifacio, may korupsyon na eh. Pero, nung dumating si Tatay Digong, kita po natin kung paano sinupil ni former President Duterte yung korupsyon. Galit siya sa kurakot. Nagmumura, ngiwim. Kaya nga itinatag niya ang Presidential Anti-Corruption Commission. Kasi nga, galit si Tatay Digong sa kurakot. So, antakin mo, sasabi ni Tatay Digong, fire in the hole. Ikaw, anong ginawa mo? Imbis na palakasin mo yung Presidential Anti-Corruption Commission, tinanggal mo? Okay sana kung may pinalit ka na ahensya, natututok sa korupsyon, sa gobyerno mo. Ang daming kurakot sa nakapalibot sa'yo eh. Puro mga dilawan eh. May hawak ng pira. May hawak ng kaba ng bayan. Si Dracula. Oh. Mga vampira eh. Antakin mo yung blood bank. Pinamanage mo sa vampira. O, anong mangyayari? Hindi limasin yung dugo mo dyan. Ito yun ngayon. Ito yung presidenteng, kumbaga, nagmaang-maangan lang ba? Na hindi niya alam yung corruption. Mantakin mo, gaano kakawik, leader? Magkano ba yung confidential funds mo, intelligence funds? Bilyonis po yan, ha? Bilyonis na intel funds, confidential funds. Saan mo ginamit ito na para bang kakagising mo lang, no? At nagugulat ka, bakit ganito na ang corruption kalawak? Gulat siya eh. Para siyang, alam mo, yung lasing. Sabihin na lang natin lasing. Huwag na lang natin sabihin nakabatak. Baka makasuhan tayo. Tingnan mo, parang yung lasing ba, no? Lasing. Alak dito, alak doon. Party dito, party doon. Singhot dito, singhot doon. May tama. No? Para bang kakababa lang ng tama, tumayo siya. Uy, bakit ganito? Anong nangyayari sa mundo? Parang kakalabas lang yan sa sinapupunan. Mag 4 years ka na sa kapagkapangulo. Pero ano po ang nangyayari ngayon? Hindi mo alam yung sobrang lawak na korupsyon. Putang inang intelligence funds na yan. Alisin na natin yan. Tuloy yung Kukuha ng kung sino-sino na tao na wala namang karapatan na pulsahin ang pera na yan. Bukod pa ron, ay hindi nila tinatago. Garapala na po. In your words, it's economic sabotage. Yeah. Kasi ngayon sila walang pakialam. But how did it become that way? Why? This is what I why really. so brazen? How did we evolve? How did the system evolve? So it became like this. It did not happen overnight. This happened over many decades, and we. Lo mo! Garapala na daw. Umamin di siyang garapala na ang korupsyon. Ni malo. Administrasyon mo, tinarantado mo. Decade. Isisi mo sa mga nakaraang administrasyon. Ano bang nangyayari? Ano bang klaseng presidente to? Ang bubo mo.
Kaya nga ka pinili ng taong bayan, kaya nga binuto ka. Kasi nga, umaasa ang taong bayan na bumoto sa'yo na may gagawin kang tama. Ngayon, gulat na gulat ka, nagtatanong ka, bakit garapala na ang pangungurakot sa bansang ito? Dahil yan sa'yo, because of you. Kantahan nga natin ito, because of you. Ngiwi has changed. Kawat dito, kawat doon. Lo. Yun ang tunay. Pangungurakot, walang takot. Dahil sa'yo, wala kang kwenta. Hindi ka nagagalit. Weak leader ka. Kaya inabuso tayo eh. Dahil yung nakaupo sa palasyo, ni minsan, walang ngipin, meron man, pustiso, made in China, 300. Ba't ka nagtataka? Nagarapalan na ngayon ang pangungurakot sa kaban ng bayan. Ikagagawan mo yan, hinayaan mo. Unang upo mo pa lang, tinanggal mo yung panlaban sa mga kurakot. Anong aasahan mo? Tapos sisihin mo. Dekada na daw. Oo, dekada na. Pero sa panahon ni Tatay Digong, talagang nasupil yung mga kurakot. First time in the history na mayroong 1.2 trillion pesos na pinag-uusapan sa flood control, puro pangungurakot, ghost project garapalan, hindi na nahihiya ang kakapal ng mukha ninyo, ngiwiim. Kayo ang may kasalanan dito. Bakit nagkaganito ang Pilipinas? Wala kang kwentang Pangulo. Ang dapat sa'yo, mag-resign ka na lang. Dahil sa interview mong ito, sa podcast mo na ito, inamin mo ang lahat na you are weak leader, na tama si former President Duterte. Tuloy. We have to figure out kung ano ba talaga ang nangyari para hindi na mangyari ulit, to put the safeguards in place, or if it requires legislation, if it requires restructuring the government, lahat yan kailangan natin gawin. Pero kailangan natin malaman kung paano tayo, ako, nasasyak ako, hindi ako makapaniwala na nandito na tayo, na ganito na ang gobyerno na... But so many regimes, and it just keeps... Tangingot nito, no? Hindi daw siya makapaniwala na ganito ng gobyerno. Putang ina, naging presidente ka pa. Di ba, Vicky? Itong media reporter din na ito, wala rin kwenta to eh. Budol na budol, ha? Sugas kamay ang ginawa dito sa interview ni Vicky Morales. Wala akong kasalanan dyan. Nagulat ako dito eh. Ganito pala ang korupsyon sa gobyerno. Putsang ina talaga, oh. Gaano ba tayo katanga, mga Pilipino? Naniniwala tayo dito sa mga interview nila. Milyonis to, ha? VK, milyonis yan bayad sa'yo. Alam namin yan. Hindi mag-i-interview kayo sa Pangulong ito na walang kwenta, walang ginawa sa korupsyon kung walang perang kapalit. Pero ang tao hindi maniniwala dyan, eh. Tumatayo na lang balahibo natin. Ba't ka nagtatanong, Pangulo ka, lahat ng resources nandyan sa'yo. Lahat na lang. Intel funds, intelligence unit, nasa sa'yo na eh. Ano tinatanong mo sa taong bayan? Tinatanong mo sa reporter, nabuang na talaga. Anong klaseng tao, anong klaseng presidente meron ng Pilipinas ngayon? Kawawa lang ang taong bayan dito. Tayong lahat eh. Alam mo yung interview na to, this is a useless interview. Hindi nakakatulong sa taong bayan. Walang kwenta. Panghuhugas kamay, paninisi. Bakit ganito yung korupsyon? Itanong mo sa sarili mo. Dahil ikaw, weak ka, wala kang kwenta, wala kang ginawa, kundi pinarami mo yung korupsyon. Tingnan mo, isa pa, play lang natin kaunti. Ito pa. I would think it's heartbreaking when you see all these Filipinos working so hard, tapos on the flip side, nakikita ko nyo yung massive corruption na nangyayari. No? I mean... no, I'm not disheartened, I'm not disappointed. I get very, very angry. How can you do this to people that have worked every day of their lives?
Walang ginawa ito kundi magtrabaho. Nagsakripisyo ng mahirap for very little. Just to be able to send money home, just to be able to feed their family, send their children to school. That's all they want in life. Kukunin nyo pa sa kanila yon para bumili ng Rolls Royce. Mr. President, masakit na nga yung mga... Oh, horrible. Horrible situation. Actually, ako, nasasaktan ako. Pag nakikita ko, pag naririnig ko, may mga nag-a-apply ng Portuguese citizenship, Spanish citizenship, at kung ano-ano pa, no? Parang, I guess, sometimes people are feeling hopeless when they see the massive corruption and, but what would you like to tell them? There's hope. Have hope. We've seen all of what people are complaining about or having to live with. Yung kailangan ninyong pagtsagaan, pagtiisan, ng araw-araw niyong mga buhay. Alam namin yun. At lahat ng aming gawin, na kayang gawin, ginagawa namin. Pero yun na ngayon, babalik na naman ako doon sa nasabi ko kanina, na ang lalim ng kalawang, ang lalim ng bulok. They keep saying, how about if these are your friends? How about... Ang lalim ng bulok, ang lalim ng kalawang. Alam niyo, Mr. President, tinanggal na po yan ni Tatay Digong yung kalawang. Yung bulok tinanggal na po. Kinalos na ni Tatay Digong yan. Anong nangyayari? Pinabalik mo lahat yan. Yung sinabi mo, babangon tayong muli, pinabangon mo sila. Yun ang ginawa mo sa bayang ito. Wala kang matinong ginawa. Puro pambubudol, puro pang-i-scam. Ito yung masakit sa aming mga Pilipino. Lalo na sa mga OFW. Dahil hinayaan mo lumaganap ang korupsyon. Walang ibang masisisihin dito. Ikaw, na nakaupo dyan sa Malacanang, na patuloy mong niloloko ang taong bayan, gamit ang mga bayarang media, gamit ang mainstream media. Buti na lang, mayroong mga political vloggers na nagko-contest sa mga pinagsasabi mo at pinapalabas ng mga bayarang media sa kanilang mga channel. Lahat ikaw ang may kasalanan. Wala nang iba. Hindi naman tanga mga Pilipino. Ewan ko lang kaya. Sa bagay, meron mga bubonistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba, mga supporters niya. Ang tatanga. Niniwala kayo dito. Hindi ako naniniwala eh. Puro pambobodo lang meron dito. Sa interview ni BBM. Mantakin mo, sasabihin niya, hindi na ako makatulog. Hanapin natin yung sinasabi niya, hindi na ako makatulog. Ito. Natin. Thank you so much for having us today, Mr. President. Thank you so much. Okay, we'll get to the flood control projects first. Okay. Okay. Meron kayong binubuong... It did not happen overnight. Mm-hmm. This happened over many decades. And we have to figure out kung ano ba talaga ang nangyari para hindi na mangyari ulit, to put the safeguards in place. If it requires legislation, if it requires restructuring the government, lahat yan kailangan natin gawin. Pero kailangan natin malaman kung paano tayo, ako, nasasyak ako, hindi ako makapaniwala na nandito na tayo na ganit na ang gobyerno na... But so many regimes and it just keeps getting worse. So it did. So how did we get here and what can we do now? Well, I cannot give you a complete answer to how did we get here. The simplistic answer will be, paano tayo nagkaganto? Dahil pinabayaan. And what can we do? What we can do is to find out how this happened, who are the people that are involved, make them answerable for their wrongdoing, and fix the structure so this is not allowable. Tang-inumin. Ikaw ang managot. Ikaw ang problema. Ang gagawin natin, mag-resign ka. Dahil weak ka, wala kang matinong ginawa sa bayang ito. Simple lang yan. Mag-resign ka now na. Solve lahat ng problema. At lahat ng managot ay managot. Pati ikaw managot, makulong ka pa. Tingnan mo, pag si Inday Sara maging presidente, maraming makukulong na buhaya. Kasama ito. Bakit sasabihin mo? Sino dapat ang managot? Bakit nangyari ito? Los, Tuloy, Okay. That's the word that I think that it became allowable. Okay lang.
Yes. Hindi It was, problema yan. Hindi krimen yan. Sige. Pinagbigyan mo. Ikaw yung may dahilan dyan. Minsan hindi ka galit eh. Oh, presidente ka, hindi ka nagagalit. Magagalit ka. Anong klaseng galit yan? Si Tatay Digong, pinagmumura ka na eh. Oo, tama. Nagiging legal na nga ang korupsyon sa bansang ito dahil sa iyo, BBM. Hindi mo alam ang pagkapangulo mo. Yan ang sabi ni Vice President Inday Sara. Walang alam ito. Hindi alam sa pagkapangulo. Ngayon, nag-ipa-interview ka. Naninisi ka lang. Wala kang konkretong programa. Sa interview mo, dapat nilahad mo dyan. Eh kung ako dyan pangulo, di ba, simula una hanggang dulo, puro mura na ako. Sa mga kurakot at manggigigil ako sa galit dahil ang pinag-uusapan, trilyon. Sabihin mo, kawawa naman yung mga tao naghanap buhay tapos ganito lang ang mangyayari. Dahil sa'yo, pinabayaan mo hunghang. Tuloy, oh. it was normalized. It was normal. People have come to accept this. No? Yes. Yes. But Tingnan mo normal na daw yung pangungurakot. Yes, yes, yes. People, tinatanggap ng tao. Yun na nga ang masaklap eh. Ang mga supporter mo ang tatanga. Pumayag lang na ikaw, pinabayaan mo ang korupsyon sa bansang ito. Yung asawa mo, pabanjing-banjing na lang. Ngayon, namamasyal na naman kayo sa Cambodia. Diyos ko ni Malo. But to the level na 30% na lang yung naiiwan sa mga proyekto, astounding yun. That's the part that talagang hindi ako makatulog pag iniisip ko. Paano tayo nagkaganto? That's why we're really looking forward to this independent body which you will be... Tangingot, oh. Di na daw siya makatulog. Isa kaisip dyan, eh. Paano daw nagkaganito? Nagtanong ka pa. Presidente ka? So, anong ginawa mo sa loob ng 4 na taon? Suminghot lang ng polboron. Tapos ngayon, ang korupsyon, kaliwat kanan, tumahimik ka. Naninisi ka pa. Wala na, maluwag na tornilyo nito. Kawawang Pilipinas. Presidente ng Republika ng Pilipinas, hindi alam ang nangyayaring korupsyon sa kanyang administrasyon sa loob ng 4 na taon. Siyak na siyak siya sa nangyayari. Presidente ka ba? Lahat na lang ng resources nasa sayo. Lumuwag na yung tornilyo talaga, guys. Pambihira naman, oh. Tingnan mo, birthday niya sa Cambodia. Pansinin mo yung isa, oh. Tingnan mo yung PSG niya. Ito ba yung nagmamahal sa bayan? Yung flaglet, watawat ng Pilipinas, hinahawi niya, pangalawa yan, hinahawi niya yung flag. Ba't mo hinahawi? Watawat ng Pilipinas, matusok si Ngiwim, kagaya kay Tambaluslos. Dapat lang matusok yan. Tusok sa ilong. Malayo naman, sir. Mambira ka naman, sir. Malayo naman yung watawat, sir. Tingnan mo, ulit natin, play natin. Ang layo-layo ng watawat sa mukha ni Ngiwim, oh. Hinawi yung flaglet. Makabayan. Ito yung Pilipinas ngayon. Walang kwentang namumuno. Pagpatuloy natin, oh. Cambodia, kinantahan siya dyan ng birthday. Tingnan mo, Nandyan si Baki. Tingnan nyo po kung ano po yung ginawa ni BBM dito. Hindi ordinaryo. Hindi ito usual na ginawa ng matinong tao. Magalit na kayo mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba. Kailangan mo na talaga BBM mag-resign, parang awa mo na. Tingnan mo yung ginagawa niya dito. Stress na siya. Hindi na niya alam yung kanyang ginawa. Pangulo ka pero ito yung pinapakita mo sa harapan ng kamera, sa harapan ng mga media, sa harap ng maraming Pilipino dyan sa Cambodia. Isang kahihiyan po ito. Tingnan niyo po, oh. Putang ina, oh. Ako, Budoy.
Diyos ko, Lord. Presidente po yan ng Pilipinas. Ginawa mo. Ganun ba pagpatay ng kandila sa birthday mo? Mr. President, iba na ho yung kalusugan mo. Hindi na po yan normal. Kaabnormalan na po yan. Ba't ka ganyan ka magpatay ng kandila? Wala kang bunganga? Ihipan mo ba? Marami pang mga bata nanonood dyan. Ganyan pala ang pagpatay ng kandila pag birthday mo. Wala, naglalaro na siya dito. Iba ng taong ito. Oh. Oo. Mabuhay po ang Pangulong Marcos. Tingnan mo si Baki, oh. Anong mabuhay? Po ang Pilipinas. Mabuhay ang Pilipino, puro makurakot. Nasa stage ako, Budoy. Stress na stress si BBM. Dapat magpa-check up ka. Kung ayaw mong pa-check up, magpa-admit ka sa Mandaluyong. Ako, Budoy. Magkano kaya ang bayad kay Vicky Morales? Tingnan mo pagkatapos ng podcast, lahat ng mga sinasabi ni BBM, one by one, binalita nila. Hindi ka ma-stress. Tingnan mo yung binalita ni Vicky dyan. Last na lang to. Kamakailan, ang Pangulo mismo ang nakabuking ng mga ghost flood control project sa Bulacan na nabayaran na ng buo ng pamahalaan pero wala ni isang bakas at mistulang guni-guni lamang. Kung hindi guni-guni, substandard naman ang ilang proyekto na nadudurog agad ng inspeksyonin ng Pangulo. Lumabas din ang mga marangyang pamumuhay ng ilang mga kontraktor, pati na ng ilang district engineer, ng ilan, umamin pang panay-panay ang pagkakasino. Sa laki at lawak ng nabunyag na mga katiwalian sa mga flood control project. Hindi, kung hindi ka pa naman maburyong sa balitang ito, kung ikaw, Pangulo, talagang maaanik-anik ka. Guni-guning proyekto. Alam niyo po si Corina Sanchez, Julius Babaw, natanong natin, nabatikos ng mga netizen dahil nga in-interview si Sara Diskaya. Pero ito si Vicky Morales, hindi ba natin batikosin? In-interview na si BBM Tanungin natin, magkano ba, ilang milyon ba, Vicky Morales, yung interview mo kay BBM? Isa pa. Iiwanan natin lagi ng tanong ang taong bayan sa ating channel. Sa napansin nyo kay BBM na hindi na po ordinaryo ang kanyang mga galaw, kagaya ng ginawa niya sa kandila, sa cake. Kailangan ba sa publiko ni BBM yung kung ano ang nangyayari sa kanyang kalusugan? At dapat na ba siyang mag-resign? Dahil walang nagawa itong presidenteng ito patungkol sa korupsyon at lalong lumagana pa. Ano po sa tingin ninyo? Magandang tanghali po. Bisdak Pilipinas. Good luck sa ating lahat. God first. Bisdak Pilipinas, para sa bayan.